Magandang araw sa lahat. At ngayon ay mayroon tayong bagong isa-shoutout, no? Mayroon dito from BEB, from BEA, mula kay Yanyan, mula sa Ash A, mula kay Andres, mula kay Caballero. So, ang daming nagpa-shoutout natin sa iba't ibang section, no? Shoutout sa inyo. So ngayon ay pupunta na tayo sa ating paksa sa araw na ito hinggil sa paglinang ng kultural na sensitibidad sa pakikisalamuha. Pag sinabi nating paglinang, ito yung kailangan nating i-enhance, ihubog, kumbaga i-develop. No, kailangan nating palakasin ang ating pagiging ah, sensitive, no? Lalo na yung ating pakikipag-usap, no, sa isang tao or sa maramihang grupo. So, paano tayo makisalamuha sa kanila na alam naman natin na iba-iba sila ng pinanggalingan o iba-iba sila ng kultura. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Ayon dito, ang kultural na sensitibidad ay isang mahalagang sangkap ng mabisang komunikasyon, lalo na sa makabago at magkakaugnay na mundo sa kasalukuyan. Hindi lamang ito nangangahulugan ng pagkilala na ang mga tao ay mula sa iba't ibang kultural na pinagmulan. So, ibig sabihin, hindi lang siya doon nagfo-focus na alam mo na iba ang kanyang kultura. Hindi lang doon. Kundi kasama din yung paggalang, no? Pagpapahalaga, appreciate mo sa kanilang traditions, no? Lalo na sa kanilang paano sila makipag-usap sa ibang tao. Iyan ang kanyang kahulugan. So, mayroon ditong mga katanungan. Ano ang panlipo ng papel nito? So of course makakatulong ito para mapaganda yung ating relasyon, no, sa isang lipunan, hindi magkakagulo kasi ikaw nga'y sensitibo, no? Pangalawa, ano ang tungkulin ng verbal at di-verbal sa komunikasyon? Mahalaga ang verbal kasi naipapahayag natin ang ating gustong iparating at higit sa lahat na papalakas ito gamit ang hindi verbal. At mayroong limitasyon lamang kung kailan natin to magagamit ang bawat isa kasi nga maaaring ang itong mga pinapakita nating kilos ay bastos sa isang tao or maaaring hindi niya maunawaan kasi hindi ito nag-i-exist o hindi niya nakikita doon sa kanilang lugar. So mayroon tayong group dynamics, ibig sabihin mayroong pagkakaiba-iba ang bawat grupo at mayroong padron ng komunikasyon o may pattern ng komunikasyon. Una ay dahil mayroon tayong pagkakaiba-iba ng kultural, no, sa pag-uugali ng grupo. Pangalawa, formalidad at mga panuntunan sa salitaan. Pangatlo, magkaiba, no, ang dynamic sa harapan kumpara sa online na interaction. So narito yung halimbawa. Para sa pagkakaiba ng kultura, no? Yung bawat lugar ay may kanya-kanyang traditions, dahil sa geografiya, dahil sa tao, dahil sa kanilang mga paniniwala, no? So iba-iba talaga ang interactions, no, sa Pilipinas at sa ibang bansa katulad ng sa Amerika. Pangalawa ay ang formalidad at mga panuntunan sa salitaan. So, kailan tayo magiging formal? No, mayroon din siyang pattern. So, sa loob ng klase, nagiging formal tayo kapag nandyan si teacher, kausap natin ang ating guro. At magiging informal siya kung kayo-kayo lang mag-usap, no? Magkakaibigan. Depende sa konteksto, no? At pangatlo ay ang ating dynamics, no, sa harapan, face to face or online na interaction, magkaiba 'yon. Kasi sa interaction na face to face malalaman mo, makikita mo kanyang actions, ang kanyang galaw, ang kanyang pananalita, ang kanyang tono. Sa online naman is mayroong limitasyon, no? Pero pwede pa rin tayong maging magalang, pwede pa rin tayong maging formal sa online. Depende pa rin sa konteksto. So ano ang ating mga verbal na mga estratehiya? Kasi mayroon tayong mga estratehiya at saka non-verbal. Ibig sabihin, para maging matatag ang ating relasyon, hindi tayo magkagulo o may gulo man, ay pwede natin gamitin ang verbal strategy and non-verbal strategy para magkaayos tayo sa isa't isa. So number one, pag-aangkop ng verbal na estratehiya. Ano yung mga verbal na estratehiya? Yung paggamit ng mga ah, pagiging polite natin, no? Yung paggalang natin sa ating kausap kasi mas matanda yung kausap natin. Yung tono natin, yung pagsasalita natin, yung pagiging tuwira natin, pagiging direct natin, no? Pagbibigay natin ng feedback. Kasi kung may feedback, 'di ba? Mas malalaman ng tao na ganito ang dapat
niyang baguhin sa kanyang sarili. No? Number two is ang pag-aangkop ng mga di verbal na estratiya. So, kailangan nating kita na angkop yung ating mga actions, no? Ano yung mga strategy na gagamitin natin, facial expressions, no? Pwedeng gestures at iba pang mga non-verbal or pwede kang magbigay ng mga bagay that is a non-verbal strategy. And number three is pag-aangkop sa konteksto sa pamamagitan ng pagsasanay, no? Through practice. Okay? So, ibig sabihin, malilinang o mai-enhance ang mga kasanayan, yung skills na ito, no? Itong mga verbal, non-verbal, itong practice is pwede itong maging skills natin, maging kasanayan natin, no? To solve or ma-iresolba ang isang problema, no? Para magkaroon tayo ng isang magandang relasyon sa isa't isa. So, sunod naman ay punta tayo dito sa mga katanungan. Pag sinabi nating kasanayan, that is a skill, abilidad, ability, no? Kasanayang intercultural sa komunikasyon, ibig sabihin, ang isang tao ay may skill, no? Na makipag-usap kahit na iba-iba ng kultura o pinanggalingan ng mga tao na kanyang kausap, no? Isang grupo, kaya niyang makihalubilo na hindi nasasaktan yung kanyang kausap. Yan yung ibig sabihin ng kasanayang interkultural sa komunikasyon. So, ibig sabihin, sa number one, anong ibig sabihin nito? Ito ay kakayahan ng isang tao na magbahagi ng impormasyon na nauunawaan ng kanyang kausap. Gumagamit man siya ng mga verbal o di-verbal na naaangkop doon sa konteksto. Number two, bakit ito mahalaga? Para may iwasan natin ang kalituhan sa isa't isa, maiwasan natin yung gulo, no? Conflict, misunderstanding. And number three, paano ito mahuhubog? Pag sinabi nating mahuhubog, paano natin ito ma-enhance? Ma-enhance natin to through research, no? Pag-aaral, awareness natin sa pamagitan ng pag-obserba, no? Yan ay mga iilan lamang na mga pamaraan para mahubog yung ating skills na ito. So, mayroon tayong mga kinakaharap, no, lalo na sa mga conflict dahil hindi tayo nagkakaunawaan at mayroong mga salungatan. Pag sinabi nating salungatan, iba ang kanyang ideya, iba rin ang kanyang idea, nagkaroon ng sagupaan sa idea. So, paano natin to haharapin? So, una, ano nga bang ibig sabihin ng hindi pagkakaunawaan? So, pag sinabi natin hindi pagkakaunawaan, ito ay nagaganap kapag hindi natanggap o naunawaan ng tagapakinig ang mensahe ayon sa layunin ng tagapagsalita. Isa sa mga pinakakaraniwang sanhin nito ay ang pagkakaiba-iba ng estilo ng komunikasyon batay sa kultura. Yan ay tama. So halimbawa, nandyan yung halimbawa ating screen. Isa pang halimbawa. Okay. Now, pangalawa, bago natin lutasin ang mga alitan na ito, no, kailangan muna nating unawain saan nagmula ang problemang ito, no? Para matingnan natin ano yung solusyon na ibibigay natin at huwag natin siyang pabayaan, no? Para hindi siya mag-iwan ng marka na diyan na parati sa sarili mo. So kailangan tingnan natin, masdan natin ang actions ng isang tao o yung kalaban mo, no? Tingnan mo yung context bakit kayo nag-away, i-reflect natin yung sarili natin kung tayo ba yung may kasalanan, no? At pwede tayong magtanong. Okay? Or kung wala pa talaga, bigay tayo ng espasyo sa kanya. So, paano mairesolba ang isang alitan? So, una ay gumamit ng neutral at inklusibong wika. Huwag maging bias. Number two, ipaliwanag ang tono at layunin. No? Bakit kayo mag-uusap? Bakit ganyan ka magsalita sa kanya? Pangatlo, tanggapin ang pagkakaiba ng kultura. Pangapat, magsanay ng aktibong pakikinig. And panglima, kolaboratibong solusyon. So, tama o mali, ang kultural na sensitibidad ay kinapapalooban ng pagkilala at pag-aangkop sa iba't ibang estilo ng verbal at di-verbal na komunikasyon. Of course, tama yan siya. Pangalawa, ang mga panlipunang papel at dinamika ng grupo ay may impluensya sa paraan ng pakipagtalastasan ng mga tao sa iba't ibang konteksto. Of course, because of group dynamic, iba-iba tayo ng pakikisalamuha, pakikitungo, nakaka-impluensya, nakaka-apekto siya, no? Kung paano tayo makipag-usap sa isang tao. And that is tama. And pangatlo, nagkakaiba ang estilo ng komunikasyon sa pagitan ng mga kolektivista at individualistang kultura. Gayon din sa mga formal at di formal na sitwasyon. Pag sinabi natin kolektivista, yan ay sa mga Asian country tulad ng Pilipinas, no? Tulad ng mga Asian countries, ano ba, mga Malaysia, Indonesia, no?
Kasi tayo, tinitingnan natin ano yung mararamdaman ng ating kausap. Pag sinabi nating individualista, ito yung direct, no? Yung kumbaga, liberated yung mga tao. Sa mga Western country yan sila. Yung mga kultura nila, iba talaga kaysa sa atin. So, tama siya. So, tulad nito mga larawan na ito, iba-iba ng kultura, so dapat tayong maging sensitive. So, dapat nating igalang ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. So, para magkaroon kayo ng additional 5 points para sa inyong written work and another 5 points para sa inyong exam, ay i-comment ninyo ang inyong pangalan, section, at pagkatapos ay isulat ninyo or i-comment ninyo ano ang nakuha ninyong aral sa leksyon ito. Maaari kayong magbahagi para makakuha ng additional 5 points sa written work and additional 5 points para sa exam. Maraming salamat at sana ay marami kayong nakuha sa araw na ito.